Usapan po natin yung inihain naming kaso sa Korte Suprema. Ito po yun, yung aming petition for certiorari and prohibition. Final po namin ito nung Monday. Marami po ang nagsasabi bakit napakatahimik ng pag-file namin sapagkat po ito isang mahalagang kaso at hindi naman po tayo after ng media mileage kaya minarapat po namin ni Congressman Sid Ungab at ng mga ibang petitioners na mga pawang premyadong abogado na mag-file quietly at ihayag na lamang na kami nga ho ay nakapag-file na the following day which is kahapon. So ito po yung kopya ng aming final nung Monday na petisyon sa Korte Suprema. Petition for certiorari and prohibition. Ito po yan. At ating pong balangkasin ngayon ang pagsisinungaling ng mga nagtatanggol dito sa usapin ng unconstitutional 2025 budget dahil nga po sa unang beses pa lang tinanggi nilang may blanco daw yung Bicameral Conference Committee report. Tinanggi nila na wala raw pong blanco, walang illegal sa proseso at walang unconstitutionality na naganap doon sa pagpasa ng General Appropriations Act na siya nga po ngayon ay batas na. Unahin po muna natin, ito po yung kopya ng Conference Committee report. Makikita po natin, para po it's a bit of a lecture, pilitin natin pasimplihin ito po yung pagpapatunay na na-file po ito sa Bills and Index Service ng House of Representatives. At ang final po nila, ito po yung title. Basahin ko po. Ang title niya, An Act Appropriating Funds for the Operation of the Government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Ito po yung produkto ng Bicameral Conference Committee report. Hindi, sabi po nila hindi final ito, pero final. You do not file something that is not final sa House Bills and Index Service. Yan, malinaw yan. At the same time, makikita po ninyo yung mga kongresista na pilit nagtatakip ng pinakamalaking anomalya, yung biggest money heist ever in the history of the Philippines, 6.325 trillion pesos po. 6.325 trillion pesos. Ito po yung kanilang rinatipikahan, inaprubahan, pirmado at inihain niya po dito sa House Bills and Index Service. Ito po yan, kitang-kita dyan. Pirmado po, sapagkat nais kong paalalahanan yung mga nagsisinungaling na kongresista, silipin po ninyo yung sarili ninyong House rules. Yung rules po ng House of Representatives, specifically yung Section 63 at saka yung Section 64. Sabi po sa inyong sariling rules diyan sa House of Representatives, pagkatapos na yung Conference Committee report, kinakailangan pirmahan ang bawat pahina. Ayan po pirmado. Yung bawat pahina, pirmado. Mga kababayan, pirmado. Tapos, makikita naman natin, pirmado, bawat pahina, pirmado, at makikita naman talaga na ito'y pinirmahan Malinaw po yan yung last page. Pirmado po yan. I hope nakikita ninyo mga malinaw. Pirmado ho ito, mga kababayan. Pinag-uusapan natin dahil mahalaga na pag-usapan natin ang kung paano sinalaula ang proseso ng pagpasa ng budget. Ito po yung mga pumirma. Para kilala ho ninyo, dahil tayo sa hakbang ng maisog, incidentally ay nagdiwang po ng unang taong anibersaryo ng hakbang ng maisog kahapon sa mga maisog. Happy anniversary po sa inyo. At patuloy tayong lumalaban at nananawagan ng transparency and accountability. And this is the reason why I am showing you this copy of the Bicameral Conference Committee report. Ito nga ho, pirmado ang bawat pahina at makikita ninyo na tuloy-tuloy ho yan pirmado po yan
At ipinakita ko na rin po sa aking isang page yung mga blanco. So, talakayin po natin. Merong isang mambabatas na ginagawa pong bobo ang mga Pilipino. Masaklap, masakit, sapagkat patuloy po tayong binubudol, ninanakawan ng trilyong pisong halaga, tapos ginagawa pa tayong bobo. Ang sinasabi ho kasi, nung mambabatas na yan na taga Marikina, hindi ko kasi matanggap Congresswoman Stella Kimbo, hindi ko matanggap na ginagawa mo naman bobo, ma'am, yung mga Pilipino. Huwag mo naman gawing bobo mga Pilipino. Kaya ako nagkakaroon ng ganito diretsong ugnayan sa mamamayang Pilipino sapagkat sinisikap ko hong pasimplihin yung mga usapin. Tingnan po nyo yung sinasabi niyang may omnibus motion daw na pinahintulutan, yung kanilang technical staff na mag-effect, authorized to effect o gumawa ng correction. Tatlong bagay lang ho yung sinasabi ron Binigyan nila ng otoridad na gumawa ng correction sa typographical, grammatical, and or printing error. Malinaw po yan. Ito po yung sinasabi niya. Tama siya. May omnibus motion. Pakibasa po ninyo. Binilugan ko po kung ano lang yung pwedeng gawin ng kanilang technical staff. Malinaw dyan, they are authorized, the technical working group or the technical working staff of the Committee on Appropriation of the House and the Senate Finance Committee to effect corrections like typographical, grammatical, and printing errors. Tanungin kita, Congresswoman Kimbo, typographical ba yung blanco na may tuturing? Typographical ba yan? Grammatical ba yan? Printing error lang ba yan? Hindi ba substantial abandonment of a sacred duty and sacred mandate to safeguard every centavo of the people's money? Paano mo ngayon sasabihin typographical yan? Paano mo ngayon sasabihin grammatical yan? At paano mo sasabihin printing error yan? Isang pahina pa lang ho yan. Yung succeeding pages po natin, magpapakita. Napakita ko naman pero para lang sa ating diskurso ngayong gabi. Para lang mapatunayan natin na kung talaga nagsisinungaling itong mga ito. Ito ho. Typographical ba yan? Pakibasa po ninyo. Pakibasa po ninyo. Pati yung mga trolls at yung mga bashers, welcome po kayo sa aking pahina para bibigyan ko po ng linaw ang inyong kakitiran ng pag-iisip. At dito kayo manood sa aking pahina at dito may mapapala kayo at may matututunan kayo every time I go live. Yan po. Kahit po nagpapabayad kayo sa inyong mga principal, sige na lang, libre ho kayo rito, libre lecture dito para tumalas-talas kayo at meron namang mapala ang lipunan sa inyo. So ito ho yan. Matatawag nyo ho bang typographical, grammatical, or printing error? This is just 3 of the 13 pages showing the 28 line items na iniwang blanco. Ano ho ngayon ang implikasyon nun? Bakit tayo nagsampa ng kaso? Kagaya po nung aking previous live, sinabi ko na po sa inyo na yung kahalagahan ng Bicameral Conference Committee Report, ito po ay mahalaga sapagkat itong pundasyon. Ito ang basihan doon sa tinatawag nating GAB, yung General Appropriations Bill. Ito po yung naging basihan kasi final po nila Pagkatapos po nitong Bicameral Conference Committee, magiging General Appropriations Bill ang tawag po rito. Printing na lang po ito. Wala na hong gagawin dapat dito. Printing na lang. Printing na lang, ililimbag na lang into a GAB form, yung General Appropriations Bill. At yung General Appropriations Bill na yan po yung trinatransmit sa tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya aking lilinawin at muling mariing itatanggi yung una nang nagsabi na fake news daw na may blanco sa GAA. Tama po, fake news ang Malacanang nung sinabi nilang may blanco sa GAA. Dahil wala po kaming sinasabing GAA. Ang blanco naririto.
sa primary document na tinatawag Bicameral Conference Committee Report. Ito nga po yan, House Bill 10800, House Bill 10800. Malinaw po tinatakan pong receive ng Bills and Index Service ng House of Representatives. Ito po, nung natatakan na mga kababayan, wala na akong pwedeng galawin dito. Tapos na Pirmado, ratipikado, aprobado, at ito po ay final sa Bills and Index Service ng House of Representatives. Ang tanging gagawin na lang po rito mga kababayan ay printing. Printing na lang Wala nang pwedeng maggumalaw dito. Walang dagdag, walang bawas. Tapos na po Talakayin natin ngayon yung pagsisinungaling ni Congresswoman Stella Kimbo. Sapagkat sinabi niya, ito raw po yung pagpuno ng patlang ay mere typographical, grammatical, or printing error. Ang ibig pong sabihin ng typographical, grammatical, or printing, wala pong exercise of discretion doon. Hindi pwedeng mag-exercise ng discretion kung sino man pong hihipo ng mga dokumentong yan. Sapagkat tapos na Only Congress can pass an appropriations bill. Kaya nga po, hindi ba, binalangkas natin ng isang araw, sinasabi ko sa inyo, malinaw sa ating Article 6, Section 24 of our 1987 Constitution na ang lahat po ng appropriations bill shall originate from the House of Representatives and no other. Bakit po sa House of Representatives? Bakit sa mga kongresista? Dahil nga po ang assumption ng ating saligang batas, mas marami sila, kinakatawan nila yung mas maraming tinig ng higit na maraming Pilipino. Subalit hindi naman yan ang nangyayari ngayon sa ating Kongreso. So balikan po natin si Stella Kimbo. Sabi po niya, yun nga raw po, ito'y typographical, grammatical, at printing error, kasinungalingan. Sapagkat ang dami pong blanco. Meron pong gumawa ng isang computation, halos umabot po ng 214 or 241 billion pesos yung halagang iniwan ng mga blanco. So sino ang tanong natin, sino yung may makating kamay na nagpuno ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee Report? Kaninong makating kamay yan? Palaisipan at pinag-uusapan pa rin natin ngayon, babae ba siya yung nakialam dito? Lalaki ba siya? Tandem ba sila? Isang lalaki at isang babae? O marami sila? Kaya nga po dapat silang panagutin natin. Ang tinuturo yung atin pong mga kababayan na empleyado ng gobyerno, lalo na po dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives, mag-iingat po kayo. Tila may malalaglag dito at mukhang ang direksyon yung mga miyembro ng Technical Working Group o yung technical staff ng Committee on Appropriation at ng Senate Committee on Finance, yung technical staff. Bakit? Ba't ko po nasabi yan? Malinaw po kasi dito sa omnibus motion na ang binigyan lang ng kapangyarihan na gumawa ng correction pagdating sa typo, grammatical, and printing, yung technical staff. Pakinggan niyo po mabuti ang paghuhugas kamay ni Stella Kimbo. Ang sinabi niya, yung technical staff daw ang maaaring naglagay ng mga figure sapagkat meron daw po kayong authority na gumawa ng typographical, grammatical, and printing errors. Hindi niyo pa po ba naaamoy? Papunta na ho sa inyo at tila ilalaglag kayo. Kayo may ipit dito. Kaya ko minumulat ang inyong isipan sapagkat mga kababayan, lalo na yung empleyado ng House at ng Senate Finance Committee, yung technical staff, tatandaan ninyo, wala kayong authority, wala kayong personality, at wala kayong karapatang makialam dyan. Ang kasalanan po ninyo, kapag talagang kayo ang nagsulat ng mga halagang yan, huwag ho kayong galala, hindi nyo po kalaban. Hindi ako naniniwala na mga miyembro ng technical staff o technical working group
ng mga Committee on Appropriation ng House of Representatives at Committee on Finance ng Senadong gumawa niyan. Hindi ho gagalaw yung mga yan. May nag-utos sapagkat alam mo nila mananagot sila sa batas. Yan po ay falsification of legislative document. Yan po ay usurpation of authority. Hindi naman kayo mambabatas Wala naman sa saligang batas na pwedeng gumalaw ang Bicameral Conference Committee staff, technical working staff, pagdating sa final, ratified, passed, approved, and signed na final Bicameral Conference Committee report. Wala po kayong kapangyarihan. At yan din po ay falsification of legislative proceedings at maaari din niya pong usurpation of authority. So makikita natin kawing-kawing na kasong kriminal. Huwag ho kayong pumayag na kayo ang ilalaglag. Dapat natin panagutin kung sinong yung makating kamay na nakialam at naglagay ng mga figures o halaga dito sa napakaraming blanco na ginawang batas ngayon at pinirmahan at pinapirma kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat malinaw ho tayo rito. Okay. Ngayon, yung sinasabi ni Stella Kimbo, yung mga taga Marikina, mag-isip-isip ho kayo. Kung ganitong uri ang nag-a-apply sa inyong aplikante bilang mayor, delikado po kayo. Mauubos ang pera ng Marikina. Mas bilib pa ako doon sa mga barangay captain at barangay council, yung konseho po ng barangay ng Marikina. Nagse-seminar po yan. Sigurado ko marunong magpasa ng budget yan. Pag-usapan po natin yung mga barangay tanod, tanong ninyo sa inyong kapitan,